At kung sabihin ko sa iyo na ngayon mismo sa iyong bahay, marahil sa kusina o sa banyo, ay may lason. Ito ay isang tahimik na lason na milyon-milyong tao ang kinokonsumo araw-araw na iniisip na ito ay hindi nakakapinsala o mas masahol pa, na ito ay solusyon. Hindi ito kumikilos sa magdamag. Ito ay isang mabagal na patak, araw-araw, taon-taon, na unti-unting nahuhulog sa hardin ng iyong utak. Ito ay nagpapatuyo sa iyong mga alaala, pinapatay ang iyong isip at naghahanda ng lupa para sa isa sa mga sakit na pinakanatatakutan natin, ang Alzheimer. Ako si Dr. Renato, isang neurologist, at kung may masakit sa aking kaluluwa, iyon ay makita ang mga brilyanteng tao na puno ng buhay na unti-unting nawawala. Makita kung paano napapatay ang ilaw sa kanilang mga mata habang ang kanilang mga pamilya ay tumitingin ng may halo ng pag-ibig at kawalan ng pag-asa. At ang pinaka-nakakainis ay malaman na sa maraming kaso, malaking bahagi ng pagdurusa na ito ay maaaring maiwasan. Sa loob ng maraming taon, tinanggap namin na ang Alzheimer ay isang hatol, isang simpleng bagay ng malas, o ang presyo na binabayaran natin sa pagtanda. Ngunit binubuksan ng agham ang ating mga mata sa isang ibang katotohanan. Ipinapakita nito na ang utak ay hindi isang makinang nakatakdang masira, kundi isang kahanga-hangang hardin na lumalago o nalalanta depende sa kung paano natin ito inaalagaan. Ang Alzheimer, sa karamihan ng mga kaso, ay hindi biglang lumilitaw. Ito ang katapusan ng isang pelikulang ginagawa natin sa loob ng mga dekada. Ito ang kabuuan ng libu-libong maliliit na pag-atake mula sa mga apoy na sinindihan natin nang hindi natin namamalayan. Ngayon ay hindi ako narito upang bigyan ka ng huwad na pag-asa o mangako ng himalang lunas. Narito ako upang ibalik sa iyo ang kapangyarihan dahil ang pag-alam ay kapangyarihan. At ang unang hakbang upang manalo sa isang laban ay kilalanin ang iyong kaaway. Alisang natin ang takip sa 4 na pinakamasamang lason para sa iyong utak. Magsisimula tayo sa numero 4, isang gawin na napakakaraniwan na hindi mo maisip ang pinsalang ginagawa nito. At magpapatuloy tayo hanggang sa marating ang numero 1, ang pinakamapanganib, ang pinakakaraniwan, at ang isa na malamang na hindi mo kailanman pinaghihinalaan na nakakasira sa iyong isip. Manatili ka sa akin dahil ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring baguhin ang kinabukasan ng iyong utak at ng mga taong mahal mo. Magsimula tayo. Lason 4, ang kawalan ng galaw, ang tahimik na magnanakaw ng mga neuron. Pumunta tayo sa ating lason numero 4. Ito ay isang lihim na magnanakaw, walang ingay, walang lasa at nakatira sa ating mga sofa, sa mga upuan sa opisina, sa ginhawa ng hindi paggalaw. Oo, pinag-uusapan ko ang kawalan ng galaw. Marahil iniisip mo, Doktor, seryoso, ang hindi paggalaw ay lason. Sasabihin ko sa iyo ng buong katiyakan, ang kawalan ng pisikal na aktibidad ay isa sa pinakamalakas na tagapabilis ng pagkasira ng utak. Isipin na ang iyong utak ay isang lungsod na puno ng buhay. Ang mga kalsada ay ang iyong mga daluyan ng dugo, nagdadala ng oxygen at sustansya sa bawat sulok. Ang ehersisyo ang nagpapanatili ng daloy ng trapiko. Kapag gumugugol ka ng oras na nakaupo, nagkukumpol ang trapiko, bumababa ang daloy ng dugo sa utak. Para kang nagsisimulang isara ang mga kalsadang patungo sa pinakamahahalagang barangay ng lungsod, ang iyong mga neuron, ang mga kahanga-hangang selulang nag-iimbak ng iyong mga alaala, ay nagsisimulang mag-utom, literal. Pero may higit pa. Ang galaw ay nagpapasimula sa produksyon ng isang halos mahiwagang substance na tinatawag na Brain-Derived Neurotrophic Factor o BDNF. Gusto kong tawagin itong pataba para sa iyong utak. Ang proteinang ito ay tumutulong sa mga neuron na mabuhay, pinatitibay ang kanilang mga koneksyon, at ang pinakakamangha-mangha, ito ay nagpo-promote ng kapanganakan ng bagong mga neuron, lalo na sa hippocampus, ang sentro ng iyong memorya. Kapag hindi ka gumagalaw, para kang isinara ang pabrika ng patabang ito. Ang iyong hardin ng utak ay nananatiling walang mga sustansyang kailangan, at ang masasamang damo, tulad ng pamamaga at oxidative stress, ay nagsisimulang tumubo ng walang kontrol. Tingnan mo, pag-aaral pagkatapos ng pag-aaral ay nagpapakita ng pareho. Ang mga taong pinaka-hindi gumagalaw ay may hanggang 50% na mas mataas na panganib na magkaroon ng demensya. Hindi ibig sabihin na mangyayari ito ng tiyak, pero para kang naglalaro ng Russian roulette sa iyong isip, alam na kalahati ng mga bala ay may laman. Ang pinsala ay hindi agad, ito ay nag-iipon. Isang araw nahihirapan kang matandaan ang isang pangalan,
Sa susunod na buwan ay mas madalas mong nakakalimutan kung saan mo iniwan ang susi. Pagkatapos ay naliligaw ka sa gitna ng usapan. Mga maliliit na senyales na ang iyong lungsod ng utak ay nagdurusa sa kakulangan ng supply. Ang solusyon, maging isang arkitekto ng galaw. Ang magandang balita ay ang lason na ito, marahil ang pinakamadaling labanan. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon. Ang iyong utak ay hindi humihingi ng mga kabayanihan, ito ay humihingi ng katapatan. Huwag isipin ang ehersisyo bilang parusa kundi bilang pagdiriwang. Ang susi ay isama ang galaw sa iyong araw-araw. Tumayo ka sa upuan bawat kalahating oras. Maglakad ng maliit sa bahay. Gumawa ng mga squatting habang hinihintay na kumulo ang tubig. Nakikipag-usap sa telepono. Gawin ito habang naglalakad. Magpatupad ng simpleng panuntunan, ang pang-araw-araw na lakad. Maglakad ng 20 o 30 minuto araw-araw. Hindi kailangang mabilis. Ang tahimik na lakad sa parke ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin para sa iyong utak. Pinupuno mo ito ng oxygen, binabawasan ang pamamaga, inilalabas ang BDNF fertilizer at pinapakalma ang stress hormones. Kung kaya mo, ang gawin, mabuti. Ang pagsasayaw ay kahanga-hanga dahil pinagsasama ang ehersisyo, koordinasyon, musika at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang paglangoy, pagbibisikleta, yoga. Hanapin ang gusto mo. Ang kagalakan ang pinakamahusay na motibasyon. Tandaan bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang pag-aalsa laban sa pagkasira. Sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang hagdan kaysa elevator, ikaw ay bumoboto para sa iyong memorya. Ang kawalan ng galaw ay lason, oo, ngunit ang antidote ay simple, libre at available na ngayon. Ang galaw. Lason 3, ang pag-iisa at talamak na stress, ang ingay na nagpapatay sa isip. Pumunta tayo sa lason numero 3. Ito ay hindi isang bagay na kinakain o iniinom. Ito ay isang estado ng isip at emosyon na may kakilakilabot na pisikal na epekto sa iyong utak. Ang kalungkutan at ang hindi mapaghihiwalay na kasama nito, ang talamak na stress. Nakakatawa, hindi ba? Sa kabila ng maraming teknolohiya upang kumonekta, parang lalong nag-iisa tayo. Ang social isolation ay hindi lamang pagiging malungkot. Bilang neurologist, sinisigurado ko sa iyo na ito ay pulang alerta para sa iyong utak. Ang utak ay isang sosyal na organo. Ito ay umunlad sa mga tribo, sa komunidad. Ang koneksyon, ang pakiramdam na kabilang tayo ay sustansya na kasing halaga ng oxygen. Kapag nag-iisa ka, ang iyong utak ay pumapasok sa patuloy na estado ng banta. Ang talamak na kalungkutan ay nagpapagana sa parehong bahagi ng utak na ginagamit sa pisikal na sakit. At ang patuloy na alarmang ito ay naglalabas ng hormone na sa maliit na dosis ay kapaki-pakinabang, ngunit sa sobra ay lason. Ang cortisol. Isipin ang cortisol bilang asido. Kapag stressed ka, nilalabas ito ng katawan upang ihanda ka para lumaban o tumakas. Ngunit kung ang stress ay hindi tumitigil, kung ang kalungkutan ay nagpapanatili sa iyo sa alerto, para kang patuloy na binababad ang iyong utak sa asidong ito. At sino ang pinakanagdurusa? Ang hippocampus, ang sentro ng memorya. Ang sobrang cortisol ay literal na nagpapaliit dito. Sinisira ang mga koneksyon sa pagitan ng mga neuron at nagpapahirap sa paglikha ng bagong mga alaala. Para kang nagtatanim sa nasunog na lupa, walang tumutubo. Bukod dito, ang stress at kalungkutan ay nagpapakain sa neuroinflammation, ang apoy sa utak na pinag-usapan natin. Ang utak na nag-iisa ay utak na namamaga at ang namamagang utak ay hindi makaisip ng malinaw. Hindi ito naaalala ng maayos at lubhang mahina laban sa mga sakit tulad ng Alzheimer. Para itong isang orkestra. Sa malusog na utak, lahat ng instrumento ay tumutugtog ng magkakasuwato. Ang kalungkutan at stress ay parang puting ingay na nakakabingi na hindi nagpaparinig sa mga musikero. Ang himig ng iyong mga iniisip ay nagiging kaguluhan, at sa paglipas ng panahon, tumitigil na lang ang mga musikero sa pagtugtog. Ang solusyon. Pakainin ang iyong sosyal na utak. Ang paglaban sa lason na ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng milyong kaibigan sa social media, kundi sa paglinang ng tunay na koneksyon, sa pakiramdam na nakikita at naririnig. At para dito ay kailangang maging aktibo. Huwag maghintay na mangyari ang koneksyon. Hanapin ito. Tawagan ang kaibigang iyon na matagal mo nang hindi nakakausap para lang tanungin kung kumusta at makinig ng totohanan. Sumali sa club ng pagbabasa, paghahardin o grupo para sa paglalakad.
Ang pagboboluntaryo ay isang makapangyarihang kasangkapan din. Ang pagtulong sa iba ay inaalis ka sa sarili mong isip at nagbibigay ng layunin. At para sa stress ay kailangan ng aktibong kasangkapan. Isa sa pinakamahusay ay ang conscious breathing. Kapag naramdaman mong labis ang bigat, tumigil. Huminga sa ilong hanggang 4. Hawakan ang hangin hanggang 4 at huminga ng dahan-dahan sa bibig hanggang 6. Ulitin ng 5 o 10 beses. Ang simpleng aksyong ito ay nagsasabi sa iyong nervous system. Kalmado, maaari mong patayin ang alarm ng cortisol. At pakiusap, matulog. Ang tulog ang pinakamakapangyarihang natural na antidote laban sa stress. Habang natutulog ka, ang iyong utak ay naglilinis ng malalim at inaalis ang mga toxin, kabilang ang mga protinang nauugnay sa Alzheimer. Ang pagprioridad sa tulog ay hindi luho. Ito ay medikal na pangangailangan para mabuhay ang iyong utak. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng yakap, ng tapat na usapan o ng malakas na tawa. Hindi lamang ito emosyonal na aliw, ito ay neurological interventions. Ito ang tubig na nagpapatay sa apoy ng stress at ang araw na nagliliwanag sa sosyal na hardin ng iyong isip. Lason 2. Ang asukal at mga ultra-processed foods. Ang apoy sa utak na nakadisguise bilang pagkain. Narating na natin ang lason numero 2 at ito ay nagtatago sa harapan. Ito ay nasa iyong cabinet, sa iyong ref, sa lahat ng dako. Ito ay matamis, nakakaaliw, at lubhang nakakaadik. Pinag-uusapan ko ang sobrang asukal at mga ultra-processed na pagkain. Sa loob ng mga dekada, ang kontrabida ay ang taba. Binibilang namin ang calories ng walang tigil, ngunit ang tunay na kontrabida na gumagana sa anino ay ang asukal. Sa punto na maraming siyentipiko na ang nagsasabi sa Alzheimer bilang posibleng type 3 diabetes. Hayaan mong ipaliwanag ko ito dahil ito ay napakalakas. Kilala natin ang diabetes type 1 at 2 na may kinalaman sa problema sa insulin, ang hormone na tumutulong sa asukal, ang glucose na pumasok sa mga selula upang bigyan sila ng enerhiya. Kaya, ang iyong utak, ang organ na pinakagumagastos ng enerhiya sa buong katawan. Desperadong kailangan nito ang glucose. Pero ano ang mangyayari kapag binaha natin ito ng asukal, puting tinapay, pasta, at mga pastel? Sa simula, ang iyong katawan ay gumagawa ng mas maraming insulin upang harapin ang baha. Sa paglipas ng panahon, ang iyong mga selula ay napapagod at nagiging bingi sa insulin. Tinatawag itong insulin resistance. Ang hindi alam ng lahat ay ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa utak. Ang iyong mga neuron ay maaari ring maging resistant sa insulin. At dito nanggagaling ang trahedya. Kung ang iyong mga neuron ay hindi makagamit ng glucose dahil resistant sila sa insulin, nagsisimula silang mamatay sa gutom. Ito ang pinakamalaking ironiya. Napapaligiran ka ng enerhiya, asukal sa dugo, ngunit ang iyong mga selula ng utak ay hindi ito magamit. Namamatay sila sa gutom sa gitna ng kasaganaan. Ang prosesong ito ay isa sa mga pangunahing katangian ng utak na may Alzheimer, ngunit hindi doon nagtatapos ang pinsala. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng malaking pamamaga. Sa tuwing umiinom ka ng soft drinks o matamis, para kang nagbubuhos ng kaunting gasolina sa apoy na dahan-dahang sumusunog sa iyong utak. Ang pamamagang iyon ay nakakasira sa iyong mga neuron at tila pinabilis ang akumulasyon ng mga nakakalason na protina na bumubuo sa mga plaque at tangle ng Alzheimer. Mahalagang maintindihan mo na sumusulong ang agham. Dati ang lahat ng atensyon ay nasa beta-amyloid plaques. Ngunit ngayon alam natin na mas komplikado ang kwento. Ang pamamaga, ang kalusugan ng ating mga selula, at ang sistema ng paglilinis ng utak ay kasing halaga, at ang asukal ay tila lumalala sa halos lahat ng mga salik na ito. Ang solusyon. Maging isang detective ng mga label at chef ng iyong kalusugan. Upang neutralisahin ang lason na ito, kailangan mong baguhin ang pag-iisip. Hindi ito tungkol sa dieta, tungkol ito sa pagpili kung ano ang ipinapakain mo sa iyong utak. Ang iyong unang misyon, maging detective sa supermarket. Ang asukal ay may mahigit 6 na pangalan: corn syrup, dextrose, sucrose, cane juice. Kung ang isang produktong nakapackage ay may asukal sa unang 3 sangkap, iwan mo sa estante at mag-alinlangan sa mga low-fat na produkto dahil kadalasan ay puno ng asukal upang mabalanse ang lasa. Ang pangalawang hakbang ay simple: kumain ng totoong pagkain. Prutas, gulay, munggo, magagandang taba, abukado, olive oil, mani at dekalidad na protina, isda, itlog. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang walang dagdag na asukal,
kundi puno ng antioxidants at fiber na kailangan ng iyong utak upang labanan ang pamamaga. Ang fiber, lalo na, ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, iniiwasan ang mga nakakapinsalang spike. Hindi mo kailangang talikdan ng matamis, kailangan mo lang maging mas matalino. Gusto mo ng matamis? Kumain ng mansanas, isang dakot ng blueberries o isang piraso ng dark chocolate na mahigit 80% cacao. Ang blueberries, sa katunayan, ay superstars para sa utak at uminom ng tubig. Madalas ang iniisip nating craving sa asukal ay talagang uhaw. Palitan ng soft drinks at packaged juices ng tubig o herbal tea. Ang pagbabagong ito ay maaaring pinakamahirap dahil nakaka-addict ang asukal, ngunit ito rin ang maaaring magkaroon ng pinakamabilis na epekto sa iyong mental clarity at pangmatagalang proteksyon ng memorya. Sa bawat pagkakataon na sinasabi mong hindi sa ultra-processed at oo sa totoong pagkain, ikaw ay pumipili na patayin ang apoy sa iyong utak. Lason. 1. Ilang gamot ang Trojan horse sa iyong medicine cabinet. At ganito na tayo nakarating sa lason numero 1, ang pinakatago, ang nagpapanggap na tulong at madalas nating iniinom sa basbas ng reseta. Ang lason numero 1 ay isang klase ng gamot na sobrang karaniwan, ang mga gamot na may anticholinergic effects. Ipapaliwanag ko sa pinakasimpleng paraan. Sa iyong utak, ang mga neuron ay nag-uusap gamit ang mga kemikal na mensahero na tinatawag na neurotransmitters. Isa sa pinakamahalagang mensahero para sa memorya, pagkatuto at konsentrasyon ay tinatawag na acetylcholine. Ito ang neurotransmitter ng pagiging focused, ng pag-alala. Ang mga anticholinergic na gamot ay mga gamot na bilang pangunahing o side effect ay hinaharangan ang mensaherong ito. Para kang naglalagay ng harang sa daan. Isipin na sinusubukan mong magkaroon ng mahalagang usapan at may pumupunta at tinatakpan ang tainga ng kausap ng paulit-ulit. Hindi dumating ang mensahe. Nasira ang komunikasyon. Kapag umiinom ka ng anticholinergic na gamot, iyon mismo ang nangyayari sa iyong utak. Hinaharangan mo ang neurotransmitter na kailangan mo upang lumikha at mabawi ang mga alaala. Pero doktor, iniisip mo, at ano ang mga gamot na iyon? Wala akong iniinom para sa memorya. Doon ang panganib. Hindi ito inirereseta para sa memorya, kundi para sa mga sobrang karaniwang bagay. Uminom ka ng gamot para sa allergy o sipon. Maraming lumang antihistamine, tulad ng diphenhydramine, na nasa maraming over-the-counter sleeping pills, ay malalakas na anticholinergic. May overactive bladder ka. Ang mga gamot tulad ng oxybutynin ay ganito. Uminom ng ilang sleeping pills, lumang antidepressants o gamot sa pagkahilo o spasms. Mahaba at nakakatakot ang listahan. Ang pinsala ay hindi isang suntok, ito ay patak. Bawat tabletas ay dagdag na patak sa baso. Sa simula ay wala kang maramdaman. Marahil ay kaunting brain fog, nahihirapan kang mag-concentrate, isang simpleng pagkalimot, mga bagay na iniuugnay natin sa pagod o edad, pero patuloy ang pagpatak at isang araw ay umaapaw ang baso. Sa puntong iyon ang pinsala ay maaaring malalim at hindi ito haka-haka. Ang ebidensyang pang-agham na mayroon tayo ay seryoso. Ilang malalaking pag-aaral ay nagpakita na ang pangmatagalang paggamit ng mga gamot na ito ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng demensya at Alzheimer. Napakalakas ng ugnayan upang baliwalain. Ito ay isang higanteng pulang bandila na hindi natin maaaring baliwalain. Ang pinakamalungkot ay kapag ang isang matanda ay nagsimulang uminom ng isa sa mga gamot na ito. Bahagyang lumala ang kanyang isip. Ang pamilya at doktor ay iniuugnay ito sa edad. Minsan ay inirereseta pa nila ng gamot para sa Alzheimer na sinusubukang dagdagan ng acetylcholine. Ibig sabihin, nakikipaglaban sila sa isang nawawalang laban sa ibang tabletas na patuloy na iniinom ng pasyente. Ito ay walang saysay at trahedya. Ang solusyon, isang matapang na usapan sa iyong doktor. Ngayon, pakiusap, pakinggan mo ako ng mabuti. Ito ang pinakamahalaga sa buong video. Huwag mong itigil ang anumang iniresetang gamot ng mag-isa, kailanman. Maaaring mapanganib ito. Ang antidote dito ay hindi pagre-rebelde, kundi impormasyon at pakikipagtulungan. Ang kapangyarihan na ibinibigay ko sa iyo ngayon ay ang simulan ang isang maalam at matapang na usapan sa iyong doktor. Sa susunod na pupunta ka sa konsulta, dalhin ang listahan ng lahat ng iniinom mo, kabilang ang over-the-counter pills, supplements at tulong sa pagtulog. At tanungin mo ng diretso ang mga ito. Doc A. Nabasa ko tungkol sa panganib sa memorya ng anticholinergic na gamot.
Maaari ba nating suriin ang aking mga gamot upang makita kung mayroon nito? Ang dosis na iniinom ko at ang tagal na iniinom ko ba ay nagdudulot ng panganib sa aking utak sa pangmatagalan? At ang gintong tanong, para sa kondisyon ko, may mas ligtas na alternatibo ba para sa aking utak? May iba bang gamot, therapy o pagbabago sa pamumuhay na maaari nating subukan ng walang side effect na ito? Isang mabuting doktor ay magpapasalamat sa iyong pakikilahok. Siya ang iyong kaalyado. Marahil matutuklasan mo na may mga bagong antihistamine na walang problemang ito. O para sa iyong insomnia ay may mas ligtas na therapy kaysa sa mga tabletas, o may mas modernong gamot para sa overactive bladder. Ikaw ang pinakamalamang nakakakilala sa iyong katawan. Kung pagkatapos uminom ng bagong gamot ay may brain fog o problema sa memorya, huwag balewalain. Usapin ang iyong doktor. Maaaring hindi ito ang edad, maaaring ito ang lason numero 1. Konklusyon. Okay, marami tayong napag-usapan ngayon. Natuklasan natin ang 4 na pinakatahimik na kaaway ng iyong utak. Ang lason numero 4, ang kawalan ng galaw, na nagpapagutom sa iyong mga neuron, ngunit nilalabanan mo sa bawat hakbang. Ang lason numero 3, ang kalungkutan at stress, na binabaha ang iyong utak ng nakakalason na kemikal, ngunit neutralisado mo sa isang tawag, yakap at malalim na paghinga. Ang lason numero 2, ang asukal at ultra-processed na pagkain na nagpapasiklab ng apoy sa isip, ngunit pinapatay mo sa bawat pagpili ng totoong pagkain. At ang lason numero 1, ang anticholinergic na gamot, ang Trojan horse sa iyong medicine cabinet, ngunit mapoprotektahan mo sa impormasyon at pakikipag-usap sa doktor. Ang mensahe na gusto kong dalhin mo ay hindi takot, kundi pag-asa at kapangyarihan. Sa loob ng mahabang panahon ay naramdaman nating biktima tayo sa Alzheimer, ngunit pinatutunayan ng agham na ang kalusugan ng iyong utak ay malaking bahagi ay nasa iyong mga kamay. Bawat desisyon ay mahalaga. Ang lakad sa umaga, ang salad sa tanghalian, ang usapan sa mahal sa buhay, ang tanong na iyong itinanong sa doktor. Mga maliliit na gawa. Ngunit sama-sama, araw-araw, bumubuo ng kuta sa paligid ng iyong isip. Isang malakas, masustansya at protektadong utak. Hindi kailanman huli upang magsimula. Walang saysay kung 40, 60 o 90 taong gulang ka. Ang iyong utak ay may kahangahangang kakayahang gumaling. Ngayon ay maaari kang magsimulang baguhin ang kapalaran ng kalusugan ng iyong utak. Ngayon ay maaari mong muling diligin ang iyong hardin. Ibinalik ko sa iyo ang kontrol. Ngayon ay nasa iyo na ang gamitin ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kung binuksan nito ang iyong mga mata, hinihiling ko na gawin mo ang isang mahalagang bagay. I-share ito sa iyong mga magulang, kaibigan, o sino man na nais mong protektahan ang kanyang memorya. Isang simpleng click ay maaaring simulan ang usapan na makakapagligtas ng isang isip. Upang hindi mo makaligtaan ang higit pang payo batay sa agham para alagaan ang iyong utak, mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notifications. Narito ako upang maging iyong kaalyado. At sa huli, gusto kong malaman tungkol sa iyo. Sabihin mo sa komento kung alin sa 4 na lason na ito ang pinakanagulat sa iyo. Mayroon bang isa na matagal nang nakakaapekto sa iyo nang hindi mo alam? Basahin at matuto tayong magkasama. Salamat sa iyong oras. Alagaan mo ng mabuti ang iyong utak.